Mapagpalang araw po sa bawat isa na ah, naabot ng aking tinig at kayo po ay aking iniimbitahan na makisama at makiisa sa ating morning devotion na ah, tayo po ay mag-aaral pa rin ng salita ng Diyos. Tawagin na lang po ninyo ako na Nanay Nelia. Ako po ay talaga namang hindi lang nanay, kundi lola. Um, ito po ang tawag sa akin ng mga kapatid at kamanggagawa na sa malawak na ubasan ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay magpapasimula sa aklat ng Genesis 11:1 to 32. Ang paksa ng ating pag-uusapan ay una ay turo ng Babel at ang naging kalagayan ng mga tao sa panahong iyon. Ang atin pong nakatakdang pagkikita-kita ay tuwing Sabado po ng 7:30 ng umaga po. At yun po ay gagawin natin 4 na ulit sa isang buwan, pero lagi pong Sabado. Ah, kaya sa loob po ng isang buwan ay 4 na ulit po tayong magkikita-kita mula po ngayong Agosto 10 hanggang December po 2024. Araw-araw po yun, hindi po araw-araw, tuwing Sabado po. Sorry po. Um, Bago po natin basahin ang salita ng Diyos ay tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan, kami po ay lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Sapagkat sa iyong trono ay dumadaloy ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Lalo pa sa aking mga kapatiran na makikinig ngayon. Ama, samahan mo po kami, pangunahan kami ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. At ibabalik namin ang pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Tayo po ay babasahin po natin ang salita ng Diyos mula doon sa Genesis 11:1 hanggang 32. Parang mahaba, ano po? Pero napakasarap po namang basahin ang salita ng Diyos. Ah, Sabi po sa uno ay sa simulay, iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Sinar at doon na nanirahan. Pangatlo, nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, halikayo at magtayo tayo ng isang lunsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lunsod at ang toring itinayo ng mga tao. Pang-anim po, sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti, bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. 8, ang ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon sapagkat do'y ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao at mula roon nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Ito ang kasaysayan ng mga lahi na nagmula kay Shem. 2 taon makalipas ang baha, si Shem ay nagkaanak ng isang lalaki, si Arphaxad. Si Shem ay 100 taong gulang na noon. Nabuhay pa siya ng
ah, labi, nabuhay pa siya ng 500 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Nang si Arphaxad ay 35 taon na, nagkaanak siya ng isang lalaki, si Sela. Nabuhay pa siya ng 400, 403 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. 30 taon na noon si Sheila nang maging anak niya, si Heber. Nabuhay pa siya ng 400 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na 34 na taon, naging anak ni Heber, si Pilig. Nabuhay pa siya ng 430 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na 30 taon, naging anak ni Pilig, si Reo. Nabuhay pa siya ng 209 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Si Rio naman ay 32 taon na nang maging anak niya si Siro. Nabuhay pa siya ng 207 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Si Sirog ay 30 taon nang maging anak niya si Nahor. Nabuhay pa siya ng 200 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Naging anak naman ni Nahor si Tera nang siya'y 29 na taon. Nabuhay pa siya ng 119 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. 70 taon na si Tera nang magkaanak ng 3 lalaki, sina Abram, Nahor at Haran. Ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Tera na sina Abram, Nahor at si Haran na ama ni Lut. Buhay pa si Tera nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur sa Caldea. Napangasawa ni Abram si Sarai at napangasawa naman ni Nahor si Milka na anak ni Haran na ama rin ni Iska. Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya. At panghuling talata, umalis si Tera sa bayan ng Ur, Caldea, kasama ang kanyang anak na si Abram, ang asawa nitong si Sarai at si Lot na anak ni Haran. Papunta sila sa Kanaan, ngunit nang dumating siya sa Haran, doon na sila nanirahan. Oh, sorry. Sabi ko kanina, ang 31 ay huling ng talata. Sorry po. Talagang tumatanda na si Nanay Nelia. Kasi ako ngayon ay 88 taon na. At ito po ang huling talata. Pasensya na po kayo. Doon namatay si Tera sa gulang na 205 taon. Purihin ang Panginoon. At ngayon po ay pupunta na po tayo sa ating paksa. Ang paksa po ay Tori ng Babel. At gumawa po ako ng outline na ang pangunahing paksa ng Genesis 11 ay ang patungkol sa dalawang bagay. Pagkatapos ng baha, una ang pagtatayo ng Tori ng Babel at pangalawa ang pagkalat ng mga wika sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ngayon, ang Tori ng Babel ay isang salaysay sa banal na kasulatan na mababasa natin sa Heneses Kabanata 11, 1 hanggang 32. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit ang mga tao sa mundo ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Pagkatapos ng baha, ang mga tao ay nagtipon sa kapatagan ng Sinar at palibhasa, iisa ang wika. Nagkaisa sila na magtayo ng isang tore na aabot sa langit. Ang kanilang layunin ay upang maging tanyag ang kanilang pangalan at maiwasan ang kanilang pagkalat sa mundo. Yun po ay makikita natin sa talatang 4. Mga minamahal kay Kristo, ang kasalanan ng mga tao sa lupain ng Sinar ay ang paghahangad na pagharian ng mundo at ang kanilang kapalaran na huwag maghiwa-hiwalay ay hiwalay sa Diyos.
Sa pamamagitan ng pagkakaisa, kapangyarihan at pagtatagumpay na pangsarili, ang hangaring ito ay nakabatay sa pagmamataas at paghihimagsik laban sa Diyos. Kaya nga, ang tao ay hindi dapat magmataas at hindi dapat maghimagsik sa Diyos. Pansinin po natin sa talatang 5 hanggang 7, sinira ng Diyos ang kanilang plano sa pamagitan ng pagpaparami ng kanilang mga wika upang hindi na sila magkaunawaan. At mula kay Sem na anak ni Noe hanggang kay Abram ay ito ang mga lipi na nagparami sa mga tao sa buong mundo. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit iba-iba ang mga lahi at wika sa mundo. Sa kapanahonang ito, ang sangkatauhan ay tumalikod sa Diyos at bumaling sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pangkukulam. Ito'y kasuklam-suklam sa Diyos. Ang kalagayan ng espiritual ng mga tao ay inilalarawan sa Roma 1:21 hanggang 28. Ano ang bunga ng pagtalikod sa Diyos? Pinabayaan sila ng Diyos sa kanilang mga makasalanang pagnanasa ng kanilang sariling puso. Kung titingnan natin ang Roma 1:24, ay ang paliwanag doon ay ang palatandaan ng pagtalikod ng Diyos sa mga tao ay ang pagkagumo nila sa sexual na imoralidad at katigasan ng ulo. Ang salitang hinayaan na sila ng Diyos ay nangangahulugan na pinabayaan na sila ng Diyos ang mga taong ito na sa kanilang pita para sa ipinagbabawal na kasiyahang sexual. At yun po ay makikita natin sa Galacia 5:19. Purihin po ang Panginoon at babasahin po natin ang Galacia 5:19. Ang sabi po ng Galacia 5:19, mga gawa ng laman, pangangalo niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, at walang taros na pagsasaya. At ang iba pa pong tulad nito ay binabalaan ko kayo ayon pa rin kay Pablo na ang sinasabi ni Pablo ay hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. At yun po naman ay makikita natin sa Galacia 5:21. Ngayon, punta po tayo doon sa sinasabi ko na ang kalagayan ng mga tao noon sa lugar ng Sinar ay ipinaliwanag po dito sa Roma 1:21-28. Nasabi doon na ang palatandaan ng pagtalikod ng Diyos sa mga tao ay ang pagkagumo nila sa sexual na imoralidad at katigasan ng ulo. Ang salitang hinayaan na sila ng Diyos ay nangangahulugan na pinabayaan na sila ng Diyos ang mga taong ito na sa kanilang pita para sa ipinagbabawal na kasiyahang pang-sexual. At pangalawa po, ang tatlong baitang ng pagpapabaya sa kahalayan ay hinayaan sila ng Diyos sa kanilang makasalanang kasiyahang sexual na sumisira sa katawan. Yun po ay nandun sa talatang 24 ng ng Roma 1:21 hanggang 28. At hinayaan sila ng Diyos sa kanilang nakakahiyang pagkahaling ng isang
lalaki sa kapwa lalaki o isang babae sa kapwa babae. Pagkatapos nito, hinayaan sila ng Diyos sa masamang pag-iisip. Binibigyang katuwiran ang kanilang kaisipan ang di matuwid na kasiyahan sa kanilang kasalanang pangsekswal. Kaya nga po, ang mga tao sa ngayon ay makikita natin na kung ano ang nakakapagbigay sa kanila ng kasiyahan, ay yun ang kanilang ginagawa. At kinakalimutan nila at tinatalikuran nila ang Diyos. Sabi sa Roma 1:25, ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Kung kayo po na mga kapatiran ay nagbabasa ng Biblia, doon sa Genesis 3:5 ay sinabi ng ni Satanas na kung kakain sila ng prutas, ay sila ay magiging parang Diyos na malalaman nila ang mabuti at masama. At yun ay kasinungalingan ni Satanas sapagkat si Satanas ay ama ng kasinungalingan ayon doon sa Juan 8:45. Juan 8:44 po, sorry po. Ang paniniwala sa kasinungalingan ay pagtanggi sa katotohanan ng Diyos at pakikihalok sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun po ay sa unang Tesalonica 2:11. Ang likas na hilig ng tao na maniwala sa kasinungalingan, ang banal na kasulatan po ay walang tigil sa pagbibigay ng babala laban sa kapalaluan. Sa inyong kapalaluan na susulat ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kung titingnan natin ang Roma 1:27, mga lalaki sa kapwa lalaki. Ngayon, ipinaliwanag na ibinibilang ng apostol na kasuklam-suklam na pagkahumaling ng mga lalaki sa kapwa lalaki o babae sa kapwa babae bilang pinakamalaking katibayan ng paglala ng kasamaan ng tao, bunga ng imoralidad at pag-iwan ng Diyos. At tayo po ay magtatapos sa tandaan natin alinmang bansa na binibigyan ng katuwiran ang pagkahumaling ng mga lalaki sa kapwa lalaki o babae sa kapwa babae bilang katanggap-tanggap na uri ng pamumuhay ay nasa huling baitang ng kabulukang moral. Ang atin pong daigdig ay naroon na sa dulo ng 3 baitang na masyado na pong bulok ang pamumuhay ng mga tao na kung ano na lang ang makapagbibigay sa kanila ng kasiyahan, yun ang kanilang ginagawa. At yun po ayon sa Biblia, sa talatang 24, nakapangingilabot na gawain. Bumalik po tayo sa ating paksa, Tore ng Babel. Ang kahulugan po ng Babel ay pagkalito. Ang atin pong Diyos ay napakarunong at alam niya ang lahat ng bagay. Ayon po sa Jeremias 23:24, ay walang makapagtatago sa akin. Alam ko ang kanilang mga ginagawa. Kaya nga po, hindi tayo makapagtatago sa Diyos. Kung ano ang nasa ating kaisipan, kung ano ang nasa ating puso, alam na alam ng Diyos. Iniisip pa lang po ng tao, ay ipinapadala na natin sa Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay. Purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos na mayroon tayong Diyos na napakatalino. At kapag dumating po doon sa punto na tayo ay naliligaw na ng layunin sa buhay, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay gumagabay na po sa atin. Kaya nga po, nagkakaisa, sabi po ay nagkakaisa sa pagdala, sa paggawa ng mga bagay na pangsarili. Kaya pinadalan sila ng Diyos ng pagkalito. Alalahanin natin ayon sa babala ng salita ng Diyos sa sulat po ni Pablo sa unang Korinto 6:9, ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Bilang Kristiyano, ang ating katawan ay personal na tirahan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.
At tayo po ay binili sa halaga ng buhay at dugo ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga po, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay bilang tatak sa atin na tayo ay pag-aari ng Diyos. Mamuhay tayo ng buhay na marangal upang maparangalan natin ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Ibinigay niya si Jesus, ipinadala niya sa sanglibutan. Sabi sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, salamat sa Diyos sa pag-ibig ng Diyos sa atin na ipinadala niya si Jesus na ang mga makasalanan ay kapag sumampalataya at nagsisi ng mga kasalanan, ay pinapatawad ng Diyos at binibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Isa po ako sa pinatawad ng Diyos, kaya ang pangako ko sa Kanya ay maglilingkod ako sa Kanya hanggang sa huling hanggang sa huling paghinga ko na ako ay nabubuhay pa sa daigdig na ito. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid, at mga kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa araw na ito na tayo po ay nakapagmuni-muni tungkol sa salita ng Diyos. Ang tori ng Babel, na ang kahulugan ng Babel ay pagkalito. Na ang Diyos ay napakatalino na kung hindi niya alam, kung hindi niya alam ang ginagawa ng tao, ay mapapahamak lahat ang mga tao. Ngunit wala nga pong makapagtago sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa ng tao. Alam ng Diyos ang iniisip ng tao. Kaya nga po siya ay bumaba at tiningnan ang lungsod. At nang makita niya ang lungsod at nalaman niya kung anong plano ng mga unang tao, ay binigyan sila ng pagkalito at sila po ay pinaghiwa-hiwalay at may kanya-kanyang lahi at may kanya-kanyang wika. Purihin ang Diyos sa ating natutunan sa araw na ito at purihin po ang Panginoon. Tayo ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. At Ama, idinadalangin ko po ang mga kapatiran na nakinig. Salamat sa buhay nila. At pagpalain mo sila, gabayan nawa sila ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. At tagpuin mo ang mga pangangailangan nila. Kung merong may sakit sa kanila, Panginoon, hipuin mo po at pagalingin sapagkat nasusulat sa Exodus 15:26, akong si Yahweh ang inyong manggagamot. At pinapatunayan ni Pedro sa 1 Peter 2:24 ay sinasabi doon ni Pedro na sa mga latay ni Jesus, kayo'y nangagsigaling. Kaya nga po, bawat sakit na dumadapo sa tao ay nalatayan ng Panginoong Yesus. At ang latay na yon ay katunayan ng kanyang pag-ibig sa atin. Purihin ng Diyos, hindi lamang kasalanan natin ang dinala sa krus, kundi ang ating mga karamdaman. Purihin ng Panginoon, mga kapatid, sa araw na ito, sa umagang ito, at nawa ay maging pagpapala sa inyo ang ating mga napagbulay-bulayan. Sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus, at ito po naman ay salamat sa mga kapatid na nakapanood ng live na ito. Ang kapatid na Daddy bless. Daddy Bless. Siya po ang aking anak na si Bishop Armando Cruzem. Teacher Bell and family, Caris and family, Lovely and family, Selma Atienza and family, Edith Gonzalez, Elena and family, Joanna and family, Pastor Paul Cruzem, isa sa anak kong pastor, and family, Lorna Gayas and family, Pastor Jerry Cruzem, isa pa rin po sa aking anak, and family, Gemma Francisco. Gusto po kayong lahat. Jacob Estayo Reyes, Cora Mendoza, Leo B. Perel from Alfonso, Ronaldin Daya, David, at Jerome Abanyo and family. Eliza, Gamey Abad,
Sowa Merly, Ethel Laylay, Sharon A. Bandayot, at Hasen Pangilinan, Keron Balagso, Gayagoy, pastor from City of Praise, Las Vegas. Wow, praise the Lord. Kumusta po kayo? Miracle of Life Family, Other Fellowship. Hallelujah. Kumusta po ang mga other fellowship? Purihin po ang Panginoon. Sa araw na ito, na tayo ay nakapagbulay-bulay, nakalapit sa Kanya sa ating devotion sa umaga ito. At muli po, magkita-kita tayong muli sa Sabado. Purihin po ang Panginoon. Sa Sabado po muli, purihin ang Diyos. Kita-kita po tayo. God bless po. Hallelujah.